Tampok sa pambungad na eksena ang dalawang magkaibigan, sina Sarah at Linda, na sinusuri ang isang kahon na naglalaman ng mga gamit ng yumaong ina ni Sarah. Nakakita sila ng Polaroid camera at larawan ng kanyang ina, malamang na kinuha gamit ang parehong camera. Nagpasya si Sarah na gamitin ang camera na ito upang magpakuha ng larawan na nakasuot ng damit panloob para sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, nang tumunog ang flash, medyo hindi siya mapalagay. Habang hinihintay nilang ma-develop ang larawan, nakatanggap ng tawag si Linda, kaya umalis siya doon. Mag-isa, isinara ni Sarah ang pinto nang bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa itaas na para bang may gumagamit ng camera. Nang pumunta siya sa silid, nalaman niyang na-develop na ang larawan. Ngunit natakot siya nang mapansin niyang may nakakatakot na anino sa background nito. Lalong tumindi ang kanyang takot nang magsimulang kumurap ang mga ilaw at mas maraming ingay ang maririnig mula sa ibang silid. Habang balisang naglalakad si Sarah sa pasilyo, isang bola ang tumalbog pababa mula sa attic. Sa kabila ng takot, umakyat siya sa attic, ngunit nahulog ang hagdan sa sahig, kaya walang ligtas na paraan pabalik. Si Sarah na nalilito ay tumingin sa paligid upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit nagulat siya sa nakakatakot na kamay na bumulaga sa kanya, dahilan para mahulog siya at mabitin ng patiwarik. Pagkatapos ay may humila sa kanya pataas at pinatay siya bago inihagis ang kanyang katawan. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ng isang mahiyain na babae, si Bird Figure, na naghahanda para sa araw ng pagkuha ng larawan sa paaralan. Palagi siyang nagsusuot ng scarf upang itago ang peklat sa kanyang leeg, kaya binansagan siyang Scarf Girl ng mga kabatch niya. Pagkatapos ng klase, palabas na si Bird sa gusali nang makita niya ang kanyang crush, si Connor, kasama ang mga kaibigan. Kinuha niya ang kanyang camera para kuhanan siya ng larawan, ngunit nahuli siya nito sa akto. Nahihiya, mabilis niyang inipon ang kanyang mga gamit at umalis para magtrabaho sa tindahan ng antik. Doon, nilapitan siya ng kanyang katrabaho, si Tyler, na sinurpresa siya sa kanyang pambihirang 70s Polaroid camera na nakita niya sa garage sale, na may nakaukit na titik na RJS. Sabik na subukan ito, kinuna ni Bird ng larawan si Tyler. Habang hinihintay nilang lumabas ang larawan, yumuko si Tyler para halikan siya, ngunit hindi komportable si Bird at umalis, naiwan ang lagayan ng camera. Pagdating sa bahay, sinubukan ni Bird na kunan ng larawan ang kanyang aso gamit ang Polaroid camera, ngunit kakaiba na umungol ito at umatras. Bago pa niya mapindot ang camera, dumating ang matalik na kaibigan niya na si Casey. Hiniling niya kay Bird na samahan siya sa costume party, iminungkahi din niya na ito ay magandang pagkakataon upang makihalubilo sa mga kaibigan at posible ring makita niya si Connor. Si Bird, na sa una ay nag-aalangan, ay sumang-ayon nang marinig niya ang pangalan ng kanyang crush. Di nagtagal, sinundo sila ng kanilang mga kaibigan, sina Mina at Devon, magkasintahan na may kaunting mapaglarong love-hate relationship. Habang nagbibiruan sa loob ng sasakyan, inilabas ni Bird ang litrato ni Tyler na kinunan niya kanina at napansin ang isang madilim na anino sa background. Sinubukan niyang punasan ito, sa pag-aakalang mantsa lang iyon, ngunit hindi ito nawala. Sa kabila nito, hindi na niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin at itinago. Sa kabilang banda, naghahanda si Tyler na isara ang tindahan nang makita niya ang bungkos ng mga lumang larawan sa kahon. Inilagay niya ang mga ito sa projector at nagsimulang mag-scroll. Sa sandaling ito, napansin niya ang maitim na figure na gumagalaw mula sa isang larawan patungo sa isa pa. Sa paghihinala na may tao sa likod ng kurtina, inihataw niya ang martilyo patungo sa anino ngunit wala siyang natamaan. Nang tumungo siya upang suriin ang projector, ang kurtina ay naging isang figure at kumilos patungo kay Tyler, na tumapos sa kanyang buhay. Sa party, si Bird at ang kanyang mga kaibigan ay sinalubong ng host na si Avery. Mukhang hindi komportable si Bird, kaya tumayo siyang mag-isa sa sulok. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang lalaking naka-skeleton mask na nakatitig sa kanya. Sinubukan niyang iwasan siya, ngunit nilapitan siya ng lalaki at ipinakita ang kanyang sarili na si Connor. Ito ay malaking kaginhawaan para kay Bird, at nagsimula silang mag-usap. Di nagtagal, nag-ambala sila ni Mina at Devon, na nag-imbita kay Connor na sumama sa kanila sa group selfie. Pagkatapos ay nag-alok si Bird na kunan sila ng larawan gamit ang kanyang Polaroid camera. Ngunit sa huling segundo, biglang dumating si Casey at umeksena sa harap. Muli, ang madilim na anino ay lumitaw sa likod ni Connor.
Pagkatapos ay lumabas si Avery at inagaw ang camera ni Bird para mag-selfie. Ngunit bago ma-develop ang larawan, pumasok ang pulis sa party na hinahanap si Bird. Sumunod, nakita natin si Bird sa istasyon ng pulisya kung saan inihayag ni Sheriff Pembroke ang nakakagulat na balita ng pagkamatay ni Tyler. Pinayuhan siya ng sheriff na makipag-ugnayan kung may makita siyang anumang impormasyon tungkol sa insidente. Habang nag-uusap sila, nakilala niya ang apelyido ni Bird at naalala ang isang aksidenteng naranasan niya sa kanyang pagkabata. Ipinaliwanag nito ang pinagmulan ng peklat niya sa leeg. Noong gabing iyon, tiningnan ni Bird ang mga larawang nakunan niya mula sa kanyang Polaroid camera. Laking gulat niya nang mapagtanto na ang misteryosong anino ay nawala sa larawan ni Tyler at ngayon ay lumitaw sa larawan ni Avery. Samantala, naglilinis si Avery ng kanyang lugar pagkatapos ng party nang makarinig siya ng mga yabag mula sa itaas. Maingat siyang tumungo upang mag-imbestiga, at bumulaga sa kanya ang katakot-takot na figure na nagkukubli sa kadiliman. Takot na takot, tumakbo siya patungo sa front door ngunit aksidenteng tumama ang ulo niya sa lampara, dahilan para matumba siya. Sa kabila nito, sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit naabutan siya ng malamultong nilalang at binali ang kanyang leeg. Kinaumagahan, nakatanggap si Bird ng tawag mula kay Casey, ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Avery. Nabagabag sa balita, tumungo siya upang tingnan ang mga larawan, para lamang matuklasan na ang anino ay nawala na ngayon sa larawan ni Avery at lumipat sa larawan ng grupo. Pagkatapos ay sinubukan ni Bird na sirain ang camera, ngunit naglabas ito ng shockwave na nagpatumba sa kanya. Maya-maya sa paaralan, nakaupo si Bird kasama sina Mina, Devon, Casey, at Connor, lahat ay nagdadalamhati sa kamakailang trahedya. Sa sandaling ito, sinabi ni Bird ang kanyang teorya na ang pagkamatay ni Avery ay hindi aksidente, na nagpapaliwanag kung paano lumipat ang anino mula sa isang larawan patungo sa isa pa pagkatapos ng bawat kamatayan. Binalaan niya sila na ang sinumang nakunan ng larawan ng Polaroid camera na ito ay mamamatay. Sa kasamaang palad, walang naniniwala sa mga sinabi niya at sinunog pa ni Devon ang larawan ng grupo. Ito ay nakakagulat na naging sanhi ng totoong pagkasunog ng kamay ni Mina at nakaramdam din ng sakit si Casey sa kanyang mga daliri. Ngunit bago masunog ang sinuman hanggang sa mamatay, inapakan ni Bird ang larawan, pinatay ang apoy, at ang nasunog na litrato ay nagbalik sa dati. Sa resulta ng pangyayari, dinala si Mina sa ospital upang sumailalim sa operasyon para sa kanyang braso. Habang naghihintay ang magkakaibigan sa labas, pinag-usapan nila ang pinagmulan ng camera. Naalala ni Bird na nasa tindahan pa rin ang lagayan ng camera, kaya pumunta sila ni Connor para kunin ito. Ngunit nang makarating sila sa tindahan, pinili ni Bird na mag-isa, sinabing ligtas siya dahil wala siya sa larawan. Habang naghihintay sa kotse, sinuri ni Connor ang larawan ng grupo at biglang narinig ang pagbukas ng camera. Sa loob, kinuha ni Bird ang lagayan, ngunit lumitaw ang malamultong nilalang. Takot na takot, tumakbo siya patungo sa labasan, ngunit sumabit ang kanyang scarf sa pako, at nasakal siya. Mukhang sasalubungin na niya ang kanyang kamatayan ngunit dumating si Connor sa tamang oras at iniligtas siya. Nang maglaon, sa kanilang pagbabalik, nagtaka si Bird kung bakit siya sinundan ng nilalang, kaya ipinaliwanag ni Connor na kasama rin siya sa larawan. Lumalabas na ang refleksyon niya ay nakikita sa background ng larawan. Sa ospital, nagising si Mina mula sa operasyon at nakita si Devon sa tabi ng kama. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, lumabas siya para tumawag ng nurse. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bird na nagsabi sa kanyang huwag mapag-isa. Nataranta, sinubukan niyang umalis sa kama, ngunit bigla siyang inatake ng nilalang. Sa oras na bumalik si Devon, nakita niyang walang laman ang silid na may kaunting bakas ng dugo sa sahig. Sinundan niya ang bakas ng dugo at tumambad sa harapan niya ang walang buhay na katawan ni Mina na nakasabit sa likod ng kurtina. Nang dumating sina Bird at Connor sa ospital, nakita nila si Devon na nakikipag-usap sa mga pulis. Sa sandaling umalis ang lahat, nilapitan niya si Bird at galit na sinisi siya sa dahilan ng lahat ng ito. Nasaktan si Bird sa marahas na pakikipag-usap sa kanya at sa huli ay nagpas siyang umalis habang umiiyak. Pagkatapos ay sinundan siya ni Connor, at ang dalawa ay umupo sa pasilyo upang mag-usap. Habang nag-uusap sila, sinabi sa kanya ni Bird ang tungkol sa kanyang ama na isang reporter. Isang gabi, gusto ng kanyang ama na ipakita sa kanya ang isa sa mga proyekto nito,
ngunit tumanggi si Bird dahil gusto niyang makitulog sa bahay ng kaibigan. Ito ay nagudyok sa kanyang ama na iikot ang sasakyan para umuwi, ngunit sa kasamaang palad ay naaksidente siya. Nang marinig ito, kinumfort siya ni Connor, tiniyak sa kanya na hindi niya kasalanan ang aksidente. Pagkatapos ay tiningnan ng dalawa ang laman ng lagayan ng kamera at nakakita ng locker tag na nakatago sa loob. Naintriga, pumunta sila sa aklatan upang alamin ang kahulugan ng petsa. Matapos suriin ang ilang mga lumang artikulo, natuklasan nila na ang kamera ay pagmamay-ari ng guro ng photography na si Roland Joseph Sable mula sa kanilang paaralan. Inakusahan siya ng pagpapahirap sa 4 na estudyante at pagpatay sa 3 sa kanila habang kinukunan sila ng larawan ng pananakit. Nakatakas ang isa sa mga bihag, pagkatapos ay binaril ng mga pulis si Roland. Kinagabihan, nagtipon ang magkakaibigan sa restaurant para pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Sa gitna nito, sinabi sa kanila ni Bird na nang sundan siya ng nilalang, lumapit ito sa mainit na bagay at nag-react dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na habang dinidevelop ang mga larawan, maaaring makahadlang sa larawan ang init at liwanag. Kaya, naisip niya na ang bagay na ito ay maaaring kumikilos tulad ng nagde-develop na litrato, na nangangahulugang maaari lamang itong magpakita sa dilim. Higit pa rito, inihayag din niya ang isang larawan ng lumang bahay ni Roland, at iminungkahing maaaring naninirahan pa rin doon ang isang taong may kaugnayan sa kanya at nagtataglay ng impormasyon. Tumingin si Casey sa web at nalaman na ang bahay ay binili ng individual na nagngangalang Anne Faraday. Sa gitna ng kanilang talakayan, ipinahayag ni Devon ang kanyang pagkadismaya sa nangyari kay Mina at nagpas siyang kunan ng larawan si Bird upang maunawaan kung paano ito gumagana. Ngunit hindi gusto ni Connor ang ideya, na humantong sa isang pakikipag-agawan sa kamera. Sa proseso, hindi sinasadyang naklik ang camera, kaya ang grupo ay naghintay para sa pagdevelop ng larawan. Di nagtagal, nakita si Devon sa larawan, at ang anino ay lumipat sa kanya, na nagpapahiwatig na siya ang susunod na biktima. Dahil sa takot na mamatay, sinubukan ni Devon na gamitin ang camera sa isa sa mga kaibigan. Sa desperadong pagnanais na pigilan siya, sinaksak ni Casey ang larawan ni Devon sa kamay gamit ang lapis, at ang epekto nito sa realidad ay naging dahilan upang malaglag niya ang kamera. Ikinagalit ito ni Devon at sinubukan niyang atakihin ang mga kaibigan. Ngunit nagpakita si Sheriff Pembroke sa tamang oras at inaresto siya. Nang maglaon, sinubukan ni Bird at Connor na ipaliwanag sa sheriff ang tungkol sa panganib na nakatago sa paligid ni Devon dahil sa Polaroid camera. Nagpakita rin ng ebidensya si Bird tungkol kay Roland, ngunit ang opisyal na hindi man lang nagulat ay binalaan sila laban sa pagsisiyasat patungkol kay Roland. Bago umalis, nakipag-usap si Bird kay Devon, na humihingi ng paumanhin para sa kanyang mga nakaraang aksyon. Iminungkahi din niya na ang kanyang kamatayan ay maaaring magbigay sa kanila ng oras upang pigilan ang nilalang. Habang bumabalik mula sa kulungan, nakatanggap si Bird ng tawag mula kay Casey, na nagpaalam sa kanila na hindi si Anne ang aktwal na bumili ng bahay, ito ay si Lena Sable, ang asawa ni Roland na gumagamit ng pekeng pangalan. Sa kabila ng babala ni Pembroke, nagpa siya sina Bird at Connor na bisitahin si Lena para malaman ang katotohanan. Bumalik sa istasyon ng pulisya, namatay ang mga ilaw, at inatake ng malamultong nilalang si Devon sa kanyang selda, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Samantala, dumating si Connor at Bird sa tirahan ni Lena, na tumangging makipag-usap sa kanila noong una. Ngunit nang banggitin nila ang camera, ibinunyag niya na ito ay pagmamay-ari ng kanilang anak na si Rebecca James Sable, na tumutugma sa inisyal na RJS. Pagkatapos ay dinala sila ni Lena sa kanyang silid at ibinahagi ang kanyang kwento. Tiniis ni Rebecca ang walang katapusang pambubuli sa paaralan at madalas siyang nag-iisa. Ang kamera na iniregalo sa kanya ay naging kanyang libangan, kasama niya ito saan man siya magpunta. Gayunpaman, isang araw, nilinlang siya ng 4 na kaklase na sumama sa kanila. Kinunan nila siya ng mga hindi naangkop na larawan gamit ang kanyang kamera, na pinakalat nila sa buong paaralan upang ipahiya siya. Sa sobrang kahihiyan, nakakalungkot na tinapos ni Rebecca ang sariling buhay. Kasunod ng trahedyang ito, natuklasan ni Roland ang mga larawan at nangakong ipaghihiganti ang kanyang anak. Nahuli niya ang mga salarin sa madilim na silid ng paaralan at kinunan sila ng mga larawan bago sinimulan ang pagpatay sa kanila. Di nagtagal, namagitan ang mga pulis, at binaril nila si Roland, na namatay habang nakahawak sa kamera.
Inihayag ni Lena na nakatakas ang isa sa 4 na bata at ipinakita sa kanila ang kanyang larawan. Habang tinatapos niya ang kanyang kwento, nagsimulang kumurap ang mga ilaw sa silid. Ito ay nag-udyok kay Connor na suriin ang mga litrato at nakita niya na ang anino ay bumalik sa larawan ng grupo. Nang maramdaman ang napipintong panganib, umalis sila sa lugar at nagmamadaling pumasok sa paaralan. Tinawagan din si Casey. Pagdating doon, hinanap nila sa archive drawer ang lumang yearbook at kalaunan ay nahanap nila ang katugma ng larawan ng survivor na ibinigay sa kanila ni Lena kanina. Laking gulat nila nang matuklasan na ang nakaligtas ay walang iba kundi si Pembroke. Sa sandaling iyon, dumating ang sheriff kasama si Casey na nakaposas, na inakusahan sila ng panghihimasok sa paaralan. Sa pagtatangkang pigilan ang nilalang sa pagpatay sa kanila, kinunan ni Connor ng larawan si Pembroke bago inihagis ng huli ang kamera sa sahig. Kasunod nito, ibinunyag ni Pembroke na ang kwento ni Lena ay gawa-gawa lamang at ang mga hindi naangkop na larawan ni Rebecca ay kinunan mismo ni Roland. Sinabi niya na madalas na pisikal na sinasaktan ni Roland si Rebecca, kaya napagpasyahan niya at ng 3 nilang kaibigan na tulungan siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawang iyon sa pulisya. Gayunpaman, nalaman ni Roland ang kanilang plano at dinukot sila. Habang tinatapos ni Pembroke ang kanyang paliwanag, lumitaw ang nilalang sa likuran niya. Nagpaputok ang sheriff, ngunit hindi ito naapektuhan ng mga bala. Pinunit nito ang larawan ni Pembroke sa kalahati, na hinati siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inatake ng nilalang si Casey, na nasugatan ang kanyang binti. Sa sandaling ito, kinuha ni Connor ang baril ng sheriff at bumaril patungo sa nilalang upang ilihis ang atensyon nito. Sinamantala ng mga babae ang pagkakataong ito upang maghanap ng mapagtataguan sa banyo, kung saan binuksan nila ang mainit na tubig upang maprotektahan ang kanilang sarili. Pagkaraan ng ilang oras, lumabas si Bird upang hanapin si Connor, na hindi nagtagal ay hinawakan ang kanyang braso at hinila siya sa isang silid. Nakaisip si Bird ng ideya na kinabibilangan ng pagkuha sa kamera at pagpunta sa lugar kung saan maaaring kunan ng larawan ang halimaw. Sa sandaling nakuha nila ang kamera, kinaladkad ng nilalang si Connor palayo. Upang iligtas siya, nagmamadaling nag-selfie si Bird gamit ang kamera, na itinoon ang atensyon nito sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya ang nilalang sa madilim na silid sa basement. Di nagtagal, hinawakan siya ng nilalang sa leeg at sinimulan siyang sakalin. Sa isang mabilis na pagkilos, ginamit ni Bird ang kamera upang kunan ng larawan ang nilalang, na hindi sinasadyang kasama ang kanyang mga daliri. Sa kabila nito, nilukot niya ang larawan, dahilan para masaktan ang nilalang. Nang hindi pa rin ito namamatay, sinunog niya ang larawan, sa wakas ay tinapos ang nilalang ng tuluyan. Kasunod nito, muli niyang nakasama sina Connor at Casey, na pagkatapos ay nagbahagi ng yakap. Sa huling eksena, nakita natin si Bird, na inihagis ang kamera sa karagatan, na tiniyak na hindi na mauulit ang mga pangyayari. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.